Magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Dito pa rin po tayo sa ating paksa tungkol po dito sa mga senador na nais pong alisan ng budget ang NTF-ELCAC o ito pong National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Inuulit po natin mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid na ang layunin po ng NTF-ELCAC ay upang wakasan ang kilusang komunista dito po sa ating bayan. Ito po ay matagal na pong panahon. Sabi nga po natin, kung isasama natin ang pakikipaglaban ng hukbalahap at sa kasalukuyan itong mga NPA o CPP, NPA, NDF, ito po ay halos 70 years na po na pakikipaglaban sa ating pamahalaan. Kaya po nais natin itong wakasan. At ang ahensya po na nakatuon dito ay ang NTF-ELCAC. Ngunit itong mga senador po ay nais nilang alisan ng budget ito sa 2022 sapagkat galit di umano sila sa spokesperson nito na si General Antonio Parladi. Mga kababayan, mga kapatid, ang mga senador po na ito ang tunay po na nagsisilbing kaaway ng ating pamahalaan. At ang mabigat po dito, ginagamit po nila ang kanilang posisyon upang biguin ang pakikipaglaban ng ating pamahalaan sa mga teroristang grupo na ito na mga komunista. Marami po silang ginagawa upang pahinain ang ating kumpanya laban po sa mga CPP, NPA, NDF na isang teroristang grupo. Hindi lamang po basta isang teroristang grupo, napakalaki pong sindikato ito. At kaya po ito patuloy na namamayagpag dahil po sa mga senador at ilang kongresista na patuloy pong sumusuporta sa kanila. Hindi lamang po para alisan ng budget ang NTF-ELCAC. Meron po silang pending bill ngayon sa Congress o sa Senado na kung saan gagawing kriminal ang sinasabing red tagging. Ito pong red tagging, inuulit po natin, ito po is a campaign of the NTF-ELCAC upang sabihin po sa publiko kung anong mga organisasyon at kung sinong mga tao ang dapat na iwasan ng publiko nang sa gayon hindi po sila maging biktima ng mga tao at mga organisasyon na ito na siya pong nagre-recruit, na siya pong sumusuporta, may direktang ugnayan sa CPP, NPA, NDF. Kaya po sinasabi ng mga senador na red tagging daw po ito, kriminal o gagawin nilang kriminal. Samantalang itong aspeto po na ito ay napakalaking bagay upang ang sambayan ng Pilipino na nais nating protektahan mula
sa mga CPP, NP, NDF ay makaiwas, sapagkat karamihan po sa kanila hindi nila alam na sila na pala ay unti-unting napapaloob sa samahang CPP, NP, NDF dahil sa kanilang pagsali sa inaakala nilang mga legal na organisasyon. So kailangan po na sabihin ng NTF, ILCAC kung ano-ano itong organisasyon na ito at kung sino-sinong mga tao na ito ang may direktang kaugnayan sa mga teroristang grupo na CPP, NPA, NTF. Sino-sino po itong mga senador na ito, mga kababayan, mga kapatid? Si Binay po, si De Lima, si Drilon, Hontiveros, Gordon, Gatchalian, Lacson, Po, Recto, Pacquiao, Soberi, Soto, Pangilinan, at Villanueva. Ito po ang mga tao na nagsisilbing kalaban ngayon ng NTF, ILCAC. Sa makatwid, sila po ang mga senador na sumusuporta sa CPP, NP, NDF sa pamamagitan po ng pagbuwag ng NTF, ILCAC. Ito po ang mga senador na ito. Ang nais gawing kriminal ang red tagging. Ito din po ang mga senador na ito, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang nais bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Gayong ang nasabing network ay mayroong malaking pagkakautang sa DBP, 9.5 billion, na hindi po ito binayaran at ito po ay pira ng sambayanang Pilipino. Bukod pa po sa mga unpaid taxes sa napakahabang panahon. Ang ABS-CBN din po noong panahon ni Marcos, ito po ay sinequester ng pamahalaan at sa napakahabang panahon po ng buong Marcelo na yan, malaki po ang naging investment ng gobyerno sa pamamagitan ng mga facilities nito. Ngunit pag-upo ni Cory Aquino noong 1986, basta na lang po ibinalik sa mga lupis ang ABS-CBN kasama po lahat ng pasilidad ni walang accounting upang mabayaran ang gobyerno. Wala po, basta ibinigay na lamang. Sa kabila noon, nais pa rin ng mga senador na ito na nabanggit na bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN upang makapag-operate. Sa makatwid, mga kababayan, kapatid at mga kaibigan, nakikita po natin na ang tanging pinagsisilbihan ng mga senador na ito, hindi po ang masang Pilipino. Una po, ang oligarkiya, sapagkat ang ABS-CBN po, ang mga lupis po, isa po sa pinakamalaking oligarki sa bansang Pilipinas. At ito po ay pinagsisilbihan ng mga nabanggit na senador. Sapagkat biruin niyo po, malaki ang utang sa gobyerno, wala pong prangkisa, pinipilit po nilang bigyan ng prangkisa. Sa kabila po ng sinasabi ng ating Pangulo na dapat bago ito makapag-operate, kailangan isettle niya ang lahat ng financial obligation sa pamahalaan. Ngunit itong mga senador na ito, wala po silang pakialam. Ang mahalaga, makabalik sa ere ang ABS-CBN. So ano pa ibig sabihin yan? Sila po ay nasa Senado, ginagamit ng kanilang posisyon upang mapagsilbihan
ang oligarkiya. Ang CPP, NP, INDEF ay napakalaki pong sindikato. Ito po ay naniningil ng revolutionary taxes sa ating mga malalaking negosyante. Pera na sa halip ibayad sa ating pamahalaan, ibinabayad ng mga negosyanteng ito sa CPP, NP, NDF bilang revolutionary taxes. Nang sa gayon, hindi po sila maperwisyo ng sindikatong ito. Ang mga politiko po, nagbabayad ng malaking halaga sa kanila upang sila po ay pabayaan na makapangumpanya sa panahon ng eleksyon sa iba't ibang lugar kung saan may presensya ang mga NPA. Pilit pong binubuwag ng pamahalaang Duterte ang CPP, NP, NDF at ngayon po malaki na po ang ating we have been gaining a lot in this campaign. Marami na pong sumusuko na mga rebuilding NPA dahil po sa effort ng NTF-ELCAC. Marami pong nagbalik loob. At ngayon po na malayo ng ating narating sa pakikibakang ito, nais ng mga senador na palakasin na naman ang CPP, NP, NDF sa pamamagitan ng pagbuwag ng NTF-ELCAC. Ito po ay napakadelikadong hakbang ng mga senador. Ito po ay malaking kataksilan sa ating bayan. Ito po, mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid, ay labag sa ating mga batas at sa ating saligang batas. Ginagamit po ng mga senador ang kanilang posisyon upang pagtaksilan ang bayan. Ang pag-alis po ng budget ng NTF-ELCAC ay malaki pong regalong handog kay Jose Maria Sison na nasa Netherlands. Bakit po? Parang sinabi na nila na wala nang kalaban ang mga CPP, NP, NDF. Makapagpalakas na po kayo ngayon. Kaya nais buwagin. Nagagalit po sila kay Parlade dahil sinabi ni General Parlade na ito si Patricia noon na nagtayo ng community pantry sa Maginhawa ay konektado sa CPP-NPA. Katunayan po, hindi naman lahat natin sapagkat marami na pong mga community pantries na naorganisa sa buong bansa. Pero ito pong community pantries, sinimulan po ito ni Patricia noon sa Maginhawa Street, Quezon City bilang isa sa grandiose plan ng CPP, NP, NDF na pabagsakin ang pamahalaang Duterte. At ito po ang sinasabi ni General Parlade na siyang ikinagalit ng mga senador na ito. Sapagkat di umano nagmamalasakit lamang sa sambayan ng Pilipino si Patricia noon, sapagkat inutil ang pamahalang Duterte para tulungan ang sambayan ng Pilipino. Ito mismong mga senador na ito ang nagsasabi na inutil ang gobyerno
walang kakayanan na tulungan ang sambayan ng Pilipino, kaya mismo si Patricia noon na mismo ang nagsimula. Si Patricia noon po, ayon po sa NTF-ELCAC, based on their intelligence report, ito po ay isang kadre. Estudyante pa lamang po, palaban na po ito. Estudyante pa ito sa UP, aktibo na po ito. Aktivista na po. Lumalaban sa gobyerno. Inuulit po natin, hindi natin sinasabi na ang lahat ng mga community fundraise organizers ay CPP, NP, NTF. Pero ang nagsimula po nito sa katauhan ni Patricia noon ay maliwanag po na isang kadre, membro po ng CPP, NP, NDF, at mayroon pa rin pong iilan. Mayroon po. Katulad nitong community pantry ng obrero. Katunayan po, marami silang ipinamimigay na pamphlets kasama doon sa goods na nagsasabi na patalsikin ang Pangulong Duterte. Dahil sa maraming kakulangan nito, na matugunan ang issue ng West Philippine Sea, matugunan ang issue ng COVID pandemic, at marami pa pong iba. So, sinasabi po natin tama ang ginagawa ni Antonio Parladi na ibulgar sa sambayan ng Pilipino kung sino-sino at anong organisasyon o samahan ang konektado sa CPP, NP, NDF. Dapat suportahan po ng mga senador na ito ang NTF-ELCAC sapagkat ginagampanan nito ng matapat ang kanyang tungkulin. Nalabanan sa lahat ng fronts ang CPP, NP, NDF. Ngunit anong kanilang ginawa? Pinagbabantaan nila. Katunayan, mayroon na silang resolution na di umano 15 na ang pumirma upang ikondina si General Parladi, tanggalin at alisan ng budget ang NTF-ELCAC. Inuulit po natin, sino-sino mga senador na ito: Binay, Drilon, De Lima, Hontiveros, Gordon, Gatchalian, Lacson, Po, Recto, Pacquiao, Soberi, Soto, Pangilinan, at Villanueva. Try to imagine it, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon, ano po ang alternative ng pamahalaang Duterte dito sa ginagawang ito ng mga senador? Atin pong isinusulong na magdeklara po ng revolutionary government ang Pangulong Duterte. Nang sa gayon po, itong mga senador na to otomatikong matanggal sa kanilang mga posisyon. At sa Kongreso din po, sa mababang kapulungan, nariyan ang Makabayan Bloc na sila po ang nagsusulong as counterpart ng mga senador na ito upang sa mababang kapulungan maalisan ng budget ang NTF-ELCAC. So dapat po kapag naideklara ang revolutionary government, paghulihin itong mga ito. Kasama po mga Makabayan Bloc congressmen. Sama na rin po natin dyan si Velasco, si Speaker Velasco. Sapagkat si Speaker Velasco wala pong ginagawa upang tanggalin itong Makabayan Bloc. Ibig sabihin po, nagpapakita din po siya ng suporta
sa mga CPP, NPA, NDF. At bukod sa kanila po, mayroon pang ilang mga kongresista dyan na nabanggit. Kapag naiproklama po o naideklara ang revolutionary government, the 1987 is set aside, then President Marcos could rule the country with iron hand. Linisin po ang lahat ng ahensya ng pamahalaan sa ganitong uri ng mga tao na tunay na kalaban ng Estado. Ito po ang ating hinihiling. At mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, napanood po natin sa balita kanina lamang na isa sa dahilan kung bakit napakalawak ng hawaan ng COVID pandemic sa India sapagkat sila po ay nagdaos ng kanilang eleksyon, halalan. So naturalmente, kampanyahan, eleksyon. So wala na pong health protocol. Katulad din po ng mga religious organization, milyon ang naligo sa ilog ng Ganges bilang kanilang tradisyon. So nagkahawa-hawa po. At dumating ang panahon na sa isang araw, umabot ng 300,000 ang kanilang infected cases. Sa isang araw lamang po. Dito sa Pilipinas, ganito din po ang ginagawa ng mga simbahan na hindi po nag-oobserba ng mga health protocol. Dahil mayroon pong mga pare, katulad po ni Bishop Abilio, na patuloy din po na lumalaban at ang hikayat sa sambayanan na patalsikin ang ating Pangulo. So ibig po sabihin nito, bilang pag-iingat na rin sapagkat mayroong halalan na darating sa 2022 upang hindi na rin po maituloy. Hindi naman po pwede kung hindi po itutuloy ang eleksyon sa 2022. Hindi naman po pwedeng manatili si Pangulong Duterte sa Malacanang sapagkat ayon sa saligang batas hanggang June 30, 2022 lang po siya. Kung hindi po siya, obligadong magdaos ng eleksyon. So naroon po ang sinasabi kinatatakutan nating hawaan sa kumpanyahan, sa eleksyon. So ibig po sabihin nito, pinakamaganda pong alternatibo na magproklama na lamang ng revolutionary government para po una, yung makalaban ng pamahalaan na mismo nasa loob ng ating itong makalaban ng Estado na mismo nasa loob ng pamahalaan katulad ng mga senador na ito at ilang mga kongresista at katulad din po ng bumubuo ng Human Rights Commission na hindi mo naman po yung matanggal because they are covered by security of tenure. Marami po mga university officials na mga members din po o are tolerant na makagalaw sa loob ng mga universidad ang mga front organizations ng CPP, NPA, NDF para matanggal din po sila. Bakit nga ba sa ating mga state universities usong-uso po ito na hinahayaan ng mga university and colleges officials ang mga organisasyong ito na makapag-recruit ng mga estudyante para maging NPA.
Sapagkat sa totoo lamang po, itong mga organisasyon na ito, itong CPP, NPA, NDF o itong mga front organizations ay ginagamit po ng mga university officials bilang instrumento ng campus politics. Para po magamit nilang mga estudyante sa kanilang purpose na manatili sa kapangyarihan sa loob ng universidad o kaya pabagsakin ang sino mang opisyalis na gusto nilang pabagsakin, patanggal. Gagamitin nila ang mga rally-rally ng mga estudyante na ito. Kaya po, hinahayaan nila as the reserve force for use during campus politics. Ganito po kasalaula ang sistema natin. At ito din po ang ginagawa ng mga senador actually. Kaya po sumusuporta sila sa mga CPP, NPA, NDF at ng mga front organizations ng CPP, NPA, NDF katulad ng Bayan Muna, Gabriela, lahat po ng mga organisasyon. Lalo't nalalapit na po ang eleksyon next year. So ano pong ibig sabihin yan? Gagamitin, gusto po nilang magamit ang makinarya ng CPP, NPA, NDF para sa kanilang election campaign. Sabi nga natin, magbibigay sila ng malaking pera sa mga CPP, NPA upang gamitin nila itong mga private armies pangharas sa kanilang mga political opponents. Pangalawa po, boto mula sa kanilang mga membro. Di bali pong pabagsakin ang gobyerno, ang pamahalaan. Bumagsak, masunod lamang ang kanilang kagustuhan. So, ang sagot po dito, mga kababayan, lalo na po, nariyan pa rin ang pandemic na banta sa buhay ng mga Pinoy. Tumataas po ang hawaan at hindi po yan maiwasan sa panahon ng election campaign. So baka matulad po tayo sa India kung itutuloy natin ang eleksyon sa 2022. That will be exactly 1 year to go. At ang pandemic po, hindi pa matatapos yan. Patuloy pa rin po ito. So kung nais nating iwasan ang eleksyon upang masigurado na hindi po magkaroon ng hawaan sa malawakang hawaan nitong COVID pandemic, dapat po huwag matuloy ang eleksyon. At kung hindi po matutuloy ang eleksyon, dapat po magproklama ng revolutionary government ang ating Pangulo. At kapag nagproklama po ng revolutionary government, buwagin ang Congress para matanggal po itong mga eskalawag na mga senador na ito na ubod ng yayabang. Lalo na po yan si Gordon, si Lacson. Lahat po sila na narito. Ito po ang inirekomenda po natin. Pag-isipan po natin mga kababayan. Tinatawagan po natin ang ating mga kababayan na pag-isipan ng matamtaman po ito. Hindi po totoo na kapag walang eleksyon, walang demokrasya. Hindi po totoo. And this is the most opportune time for President Duterte to proclaim a revolutionary government. Why? Because election
in the first place next year must be avoided by all means for health protocol reason due to pandemic, COVID pandemic. Secondly, to wash away, to eliminate a contaminated Senate. Bumuo po tayo ng bagong saligang batas. Tanggalin na po ang Senado. Let's go parliamentary. Marami pong mga bansa na umunlad dito sa Asia at kahit sa Europa na ang kanilang sistema ng pamahalaan ay parliamentary type. Tanggalin po natin ang Senado. At matatanggal lamang ito kung tayo po ay magiging parliamentary type government. So, muli po, magandang gabi at marami pong salamat.